kulay. Miguel, may tanong lang ako sa'yo. Sa tingin mo ba babagay sa akin maging isang modelo? Nga pala, Dayan, para dun sa modelo, strisya na lang ang aming pipiliin. Hindi kasi pasok sa mga kailangan ng pagiging morena. Mas bagay daw ang maputi. Lahi. Hoy, incheck na mata. Anong ginagawa mo dito sa bansang ito? Doon ka nga sa bansa mo. Pabigat ka lang dito, lumayas ka nga. Kasarian. Ano ba yan? Sa publiko pa talaga? Dito pa talaga? Nakakadiri kayo. Itsura. Uy, medyo tumataba ka na. Baka hindi ka niya tanggapin sa balerina. Balat mahirap. Talipin. Ngayon, Sobrang dana. Walang kaya. Discrimination. Ito ang hindi makatarungang pagtrato ng mga individual sa mga tao dahil sa kanilang kasarian, relihiyon o kaya lahi. Ito ay dahil sa tradisyonal na pinaniniwalaan at itinuturo bilang pangkaraniwan ng mga nakakatanda. Paano natin ito mariresolba? Maiiwasan natin ang negatibong epekto sa pagtatamo ng mga kaloob na binigay sa atin ng Panginoon. Pinagpala tayo ng banal na espiritu at Diyos na bigyan ng mga regalo at prutas bilang mga katangian na kailangan nating gawing ating mabuting asal. Kabutihan at pagtutulungan. Tulungan ng mga individual na makamit ang katarungan at pagkapantay-pantay na nararapat nilang makuha. Kawang gawa, pagsuporta at unawa sa bago. Ang ating mga tradisyonal na paniniwala ay hindi na nalalapat sa ating modernong panahon. Hindi natin dapat ibatay ang buhay ng iba ayon sa ating gusto, lalo na ang bawat isa ay may karapatang mamuhay ng kanilang sariling buhay. Kapayapaan, protektahan ang mga naaapi, magkaroon ng kamalayan sa mga taong minamaltrato sa pisikal at sa pananalita. Tulungan silang lumayo o maiwasan ito. Bilang pangkat hirayan, naninindigan tayo laban sa diskriminasyon. Dahil ito ay hindi magandang pag-uugali. Halika at sumali sa pagbabago. Palaganapin ang pagkakaisa, pagmamahalan at kalayaan. Gumawa tayo ng mas magandang kinabukasan para sa lahat. Ayon sa Panginoon, mula sa 1 Samuel chapter 16 verse 7. Huwag pong isaalang-alang ang kanyang anyo, dahil kahit ang mga tao ay tumitingin sa panlabas, ang Panginoon ay tumitingin sa puso.